mga ka-imbento, good morning, good morning, good morning, good morning. O di ba napipihok na ang lola nyo? Ngayong umagang ito ay magluluto tayo ng kamote delights. Bali, lalagyan lang natin ng twist. Lalagyan natin siya ng makapuno. Yung makapuno na nasa bote na, yung gawa na. Tara, umpisahan na natin. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong 6 na piraso na kamote na medyo mahilab-hilab. Hindi ko na natimbang kung anong kilo iyan. Basta't 6 na piraso na medyo mahilab-hilab. Hinati ko lang sa ganyang kaliliit mga kaimbento para pag nilaga natin, madali itong lalambot. So yan, binuksan ko lang ang apoy sa malakas na apoy mga kaimbento para naman madaling maluto ang ating mga kamote. Then tinusok-tusok ko siya ng tinidor. Kailangan kong gawin yan para naman malaman ko kung luto na ang ating mga kamote. Ganyan din ang gawin nyo pag maglalaga kayo ng mga kamote. Tusukin nyo lang ng tinidor para malaman nyo kung luto na yung hanggang loob ng kamote. Then ngayon, isa-set aside muna natin siya. Tatanggalin natin siya sa tubig na pinaglagaan. Then imamash natin siya mga kaimbento. Kung wala naman kayong pang mash na ganyan, pwede naman kahit tinidor lang. Importante lang ay madurog nating mabuti ang ating mga kamote. Madali naman durugin yan kasi napakuluan na natin at napalambot na natin yan. Ayan, kung nakikita nyo, dinudurog ko pa siyang mabuti. Isipin nyo lang yung mga nanloko sa inyong mga naging boyfriend nyo, o diba? Para naman madali yung pisat-pisatin ang mga kamote. Then sa isang pan, maglalagay tayo ng 6 tablespoon na butter. Then hahayaan lang natin siya matunaw bago natin ilalagay ang ating condensed milk. Isang latang malaking condensed milk yan mga kaimbento, yung Jersey, para naman medyo mura lang. Mura na, masarap pa. Then lalagyan din natin siya ng coconut cream. Isang malaking coconut cream din yan mga kaimbento. Pero kung may mabibilhan kayo ng fresh, mas maganda yun ang inyong gamitin. Dito kasi wala akong mahanapan o mabilhan. Kaya naman no, choice palagi. Coconut cream ang aking nagagamit na nasa lata. Then i-mix-mix lang natin yan mga kaimbento hanggang makombine lahat ng ating mga inilagay na ingredients. Then pag kumulo na ito ay lagay na natin ang ating pinisat-pisat at dinurog na kamote. Alam nyo bang napakasarap nito mga kaimbento at pinapalaman ko pa ito sa tinapay. Bumibili ako palagi ng mainit na pandesal pag nakakapagluto ako nito. At pinapalaman namin sa tinapay, talaga namang marami kayong makakaing pandesal. And hinaan lang pala natin ang ating apoy dito. Lagay lang natin sa medium heat mga kaimbento para naman hindi masunog ang ating ginagawang kamote delights. Then pag nahalo na natin mabuti at medyo lumapot na siya, isusunod na natin ang ating makapuno. Yung makapuno na nasa lata lang ang aking inilagay, pero mas maganda kung yung coconut meat talaga ang ilalagay niya na fresh. Yung buko na fresh na kinayod na pang salad. Talaga namang ang sarap niyan mga kaimbento kung yan ang inyong mailalagay. Wala kasi ditong tindang buko na fresh, kaya yan na lang ang aking nailagay. Then sa mahinang apoy, pagtiyagaan lang natin na haluin ng haluin para hindi masunog hanggang sa lumapot ng ganyan. O diba? O diba? Ang itsura niya ay parang halayang kamote. Alam nyo mga kaimbento, mas masarap to kung lalagyan nyo pa ng keso. Pag transfer nyo sa Tupperware, kukudkuran nyo lang siya ng keso. Talaga namang pak na pak ang lasa. Kaya lang wala akong nabiling keso. Nakalimutan din ng lola nyo. Kaya naman pagtiyagaan na natin yan na walang keso. Bali sinabi ko lang, iba talaga pag may keso sa ibabaw para pag kayo ang nagluto, lagyan nyo na lang. So yan, luto na, ita-transfer na natin siya. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Love you!